Hey guys! Welcome back to my channel, and it's been a while since I have done an episode, and I'll be cooking dinner today and I will show you. So, I will be cooking dinner today and dalawang dish yung lulutuin ko. Yung isa is beef, stir-fry lang siya. And yung isa is sinigang. So, dalawa yung dinner namin tonight kasi I have to use the veggies na binigay ng tita ko from Baguio. Kasi baka masira siya. So, yeah. I'm gonna show you the beef one. This is the marinade. So, soy sauce, oyster sauce, sugar, lots of pepper, and mamaya lalagyan ko siya ng sesame oil, spring onion, some shiitake mushroom, chopped some bok choy. So, yeah, I'm gonna cook now. Ang init today, pero bare months na. Nakalimutan ko pala, it's September 24 today. It's a Tuesday. I will update you guys later. Alam nyo ba guys, dami nangyari. Simula nung nagbohol kami. Hanggang today, sobrang dami nangyayari talaga. Yan yung itsura niya ngayon. It's just cooking as it should. So, i-wait ko pa siya na lumambot and ma-cook. Pero, ayoko naman din na overcook kasi beef yun. Kaya, yeah, mabilis lang yun. And siguro mag-start na din ako mag-slice ng mga ingredients for the sinigang. And I'll show you later. So, I think this is done. So, we're just gonna wait for it to cook. Tapos, I'm gonna start on the sinigang na din. So, it's almost 5 and good thing din na maaga ako nag-start magluto. Kasi, ang daming ginawa ng parents ko ngayong araw. Pabalik-balik sila ng hospital. Pero yeah, that's one of the things na ikikwento ko sa inyo once I get to sit down and explain everything. But now, magsaslice na ako ng ingredients for the sinigang. So, tapos na yung beef natin. And habang nagsaslice ako ng mga bagay-bagay. So, from the Bohol trip, nung nandun kami, yung mom ko, nasa hospital siya. Inooperahan siya nun. Kasi may gallstone problem siya. Naoperahan na siya and okay naman na siya ngayon. 2 weeks healed na yung kanyang mga sugat. Nakauwi na siya and nakakapag-function na siya. Yung mga normal niyang ginagawa. Then, so yeah, so back to school after Bohol. That's the interim season. Interim season yun. Kaya ganun. Tapos after that, exam season. So we started going to the gym na. I think parang 2 weeks or 2.5 weeks na kaming nag-gym. Well, ako, medyo may mga absence ako kasi last week, sumobra yung, hindi ko alam guys kung migraine pa ba yun o parang natakot ako nung time na yun. Natakot ako nung time na yun kasi sobrang sakit ng ulo ko. Eh, nung last time na sumakit yung ulo ko ng ganun, nagka-Bell's palsy nga ako. So, akala ko uulit siya. Ulit siya ulit. So, buti naman hindi. And, ang nagpa-check ako kahapon, ang pinaka-findings nila, kaya daw ganon, kasi yung wisdom tooth ko, tumutubo siya. Tapos, kaya ganon din yung sakit ng ulo ko, yung sobra-sobra talaga. So, kaya akong absent nun, kasi nga, bigla ko sinumpong ng parang migraine thing. Our exam week is done, and I'm just waiting for my grades to appear sa website ng school. And I'm hopefully, yung maayos siya, diba? Ang daming ginawa ng parents ko today, sabi ko kanina, diba? This morning, pumunta sila ng Asian Hospital sa Labang. Kailangan magpa-check ng dad ko doon kasi may gagawin sa kanya na parang scan or something. Pero hindi siya CT scan. Ibang kind of scan siya. For the liver ata yun. Sa ganun. Ang initial finding sa kanya is patchy fatty liver. So, hindi ko alam kung anong pinagkaiba, pero that's why I'm cooking dinner. Kasi wala sila. Bumalik sila sa hospital ulit para ma-read nung
mismong doktor ni Daddy yung result. Sunod-sunod kami, guys. Parang nagsimula siya sa akin dun sa Bell's palsy, tapos yung mom ko na operahan, tapos ngayon yung dad ko naman. Ang daming nangyayari, hindi ko rin alam kung ba't kami sunod-sunod nagkakasakit. Pero, we survive it. Gumagaling kami agad. It's very nice. I'll update you guys again later. I'm just gonna prepare everything and show you mamaya yung update ng dish. We have some mustasa, tomatoes, sili na pangsigang, and labanos, tsaka okra. And then we have our fish. It's sinigang na bangus. So, kung magtataka kayo, ba't ganyan yung hiwa niya, nakabuka? Kasi nagpa-boneless kami ng bangus. Kasi ganun yung preferred namin na luto. Hindi siya yung pabilog-bilog na usual yung nakikita talaga. Lastly is the miso. Yeah, hindi ko na-explain kasi miso lang naman siya. Hindi ko na siya sinalin kasi kabibili lang. So, this is the sinigang. Hindi ko na siya masyadong minix, pero look at that. Hey guys, good morning. Today is October 11. It's a Friday today. The last update na na-upload ko for Erika is the episode 10. So as you can see in the title, this is already season 2. Yes, I'm planning to make it like a season or a series vlog. Kasi wala, gusto ko lang kayo i-update sa life ko. Anyway, welcome back to my channel. It's been a while. And I have a class today pala. 1 pa naman, pero ano na, it's 10:47. So, parang nagising ako ng 9. Tapos wala, humiga-higa muna ako. So, 10:47 na and mag-breakfast pa lang ako. I'm gonna cook some breakfast. Tapos, I'm gonna cook lunch kasi wala sila mama. So, I have to like do some things muna bago pumasok. Rest day ko today sa gym. Nag-gym na ako. Start na kami mag-gym finally. And parang 1 month na din pala na nag-gym kami. So, ko alam kung may progress na. Pero sana meron na din. Pero I can see naman yung kahit sobrang late na changes, meron na din naman. Yeah, we're gonna have a travel vlog again by the end of the month or maybe first week ng November. And as you guys can hear, medyo yung boses ko is hindi siya okay kasi sinisipon ako. So, yeah. Today is parang free day actually except for my class, which is 1 to 7. So, makakawin siguro ako mga 7:30 or 8. It depends on the traffic. But, yeah. Let's go to breakfast now. Nag-vlog ako. Hey guys, so it's been a while. Today is October na pala. October 15. And nag-film na naman ako ng vlog na ganito. As you can read sa title, I'm sick again for the second time. Pagpasok ng last week ng September hanggang October ngayon, ang date today is October 15. So, ang nangyari nun, last weekend, pumunta kami ng Cavite kasi meron kaming family emergency na kailangan namin pumunta talaga doon. So, nag-spend kami ng weekend doon and hindi naman ako sobrang nagpuyat that time kasi nga alam kong hindi pwede talaga. Kasi baka matrigger na naman yung sa Bell's palsy or what. Pero, ang ginawa ko kasi natulog ako around 1. Pagkagising ko next morning, sobrang sakit ng ulo ko. Parang half ng face ko talaga is hindi ko masyadong maramdaman. Pero nasakit siya. Parang alam niyo yung mabigat siya na masakit. Parang ganun. Which is yung affected area nga. Nung nagka-Bell's palsy ako. Tapos, kahapon, October 14, nagpa-check kami sa neurologist. May mga pinagawa siyang test. May pinindot siya sa may shoulder. Dito, parang upper left back.
or yung malapit na sa batok, dito sa may side na to. Tapos pagka ganun niya, like konting force pa lang, sobrang sakit, guys. Parang sobrang sakit. Parang ginanon yung laman loob ko na ewan. Basta sobrang sakit. Tapos ayun, sabi niya na kailangan kong magpa-MRI just to make sure na walang something na nasa brain ko or para lang alam namin kung ano yung nangyayari. And yung sakit kasi na nandito is possible talaga na connected siya sa brain or sa ulo ko. So, I have to go to therapy ulit. Kailangan nilang durugin yung something na yun, yung mass na yun, and mabawasan yung sakit-sakit ng ulo ko. Ang dami ko ulit meds. Although, wala naman atang steroids doon, pero mostly parang heavy talaga siya. Yung isa, nakakaantok. Tapos yung isa talagang kailangan, matapang siya, matapang na gamot. Parang kailangan ko talaga siyang inumin kapag sasakit yung ulo ko. Tapos, meron siyang binigay na parang maintenance med na nakakapag-prevent. Ako yung tap ko, guys. Show mo. Tuto ako dati. Yun, so kailangan daw nilang parang durugin yung mask na yun. Sa pagkakaalam ko, parang shockwave therapy ata yun. Kasi kailangan matanggal yung mask na yun. Kasi yun din yung nagkukos ng sakit sa ulo. Ang pinaka-cause talaga ng mga nangyayari is stress talaga. Which is a really, really, really big factor kung bakit nag-act up na naman yung Bell's palsy ko. So, kailangan talaga na mag-focus muna, mag-take a rest or something. Tapos, ayun nga, daming meds na kailangang inumin and super. Sa parang balik na naman sa dati. Dami na namang hospital visits, mga ganon. So, akala ko talaga yung season 2 nitong series or vlog series na to is welcoming bare months or something really fun. Pero, yeah, sobrang unexpected na. Ito na naman yung masisimulan ng vlog ko. So, medyo ano siya, kinakabahan nga ako magpa-MRI. Although yung MRI naman, kailangan ko pa daw muna matapos yung therapy sessions na i-recommend ng doktor. So, bukas, pupunta ulit kami sa doktor, dun sa physical therapist naman. Hopefully, mabigyan ako ng schedule kasi kailangan ko rin makipag-coordinate sa dean namin sa school. Kasi medyo madami akong mamimiss na class, especially for following month or the following days. Kasi medyo kailangan talaga mag-focus muna sa health ngayon. So, yun. May pasalubong kami guys kila mama kasi nag-date kami. Pero bibili lang dapat siya ng damit. Tapos yun, nag-date na kami direct.